Alam nyo ba na umaabot na sa 75 million pesos kada taon ang gastos para lang magpatakbo ng isang PVL team? At habang may teams na umaalis sa liga, biglang may bagong rules, trade guidelines at uniform contracts na gustong ipatupad ng PVL. So ang tanong, too late ba ito? O ito na ang simula ng mas matinong pro league sa Philippine Volleyball? Pag-usapan natin yan. After years ng mga usap-usapan, chismis at reklama ng fans at players, finally, gumagalaw na ang PVL pagdating sa mas structured na sistema. Ayon kay Sherwin Malonzo, Control Committee Chairman, may mga bagong regulations na planong ipatupad sa 2026 to 2027 season, pending approval pa ng team owners. At eto ang pinakamaingay na bahagi. Player trading rules, Uniform Players Contract or UPC, Team Commitment Agreement, Code of Ethics at Disciplinary Rules. Sa madaling salita, gusto ng PVL na maging mas professional ang galawan, hindi na basta-basta lipatan, labasan o contract na iba-iba kada team. Isa sa mga pinakaimportanteng proposal dito ang Uniform Players Contract o UPC. Matagal na itong pinag-uusapan, since 2024 pa, pero laging nade-delay dahil hindi magkasundo ang mga teams. Kapag na-approve ito, lahat ng players sa PVL ay magkakaroon ng standard contract, parang sa PBA. Kasama dito, salary and compensation rules, health at injury protection, ethical obligations ng players at teams. Ibig sabihin, mas malinaw kung ano ang karapatan ng player, ano ang responsibilidad ng team, at ano ang bawal sa parehong panig. Para sa marami, good news ito, lalo na sa players na dati umaasa lang sa tiwala at verbal agreements. Trading rules, game changer ba? Isa pang malaking pagbabago, formal trading guidelines. Sa mayon, aminin natin, medyo magulo ang perception ng fans pagdating sa player movement. May mga expired contracts, sister teams, at mga legal pero questionable na lipatan. Kapag may malinaw na trading rules, mas transparent ang galaw ng players, mas iwas sa conspiracy theories, mas fair sa teams at fans. Pero syempre, dito papasok ang kontrobersya, dahil hindi lahat ng teams gusto ng parehong rules. Standardized PVL calendar. Nilinaw din ng PVL na magkakaroon na ng fixed annual calendar. Ganito na raw ang sistema. June, draft, start ng bagong season. May, press corps awards night, end ng season. Ibig sabihin, ang paparating na All-Filipino Conference na magbubukas sa January 31 ay last conference na ng 2025-2026 season. Mas malinaw na ito para sa teams, players at sponsors. Hindi na hulaan kung kailan nagsisimula at nagtatapos ang season. Pero kahit gaano kaganda ang rules, may mas malaking problema ang PVL ngayon. Pera. Matatandaan, Cherry Tigo nag-disband, Petrogas nag-leave of absence. Parehong successful teams, parehong champions. So bakit sila umalis? Ayon kay Ricky Palau, ang tunay na dahilan, sobrang mahal na magpatakbo ng team. Makinig kayo dito. Teams are now spending something like 60 to 75 million pesos a year to maintain a team. At take note, 8 out of 10 teams ay sister teams. Ibig sabihin, may companies na gumagastos ng 100 million pesos or more taon-taon lang para sa volleyball. Hindi biro yan. Kaya ngayon, may bagong hakbang ang PVL. 30% ng annual league revenue hahatiin pantay-pantay sa lahat ng teams. Galing ito sa TV broadcast deals, media rights at sponsorships. First time itong mangyari sa PVL history. Hindi pa ito solusyon sa lahat, pero malaking tulong para mabawasan ang gastos ng teams. May expansion pa ba? After ng exits ng Cherry Tigo at Petrogas, malinaw ang sabi ng liga. Open pa rin ng PVL para sa expansion. May interest na raw mula sa Cebu Landmasters Inc. at Black Mamba Energy Drink. Pero sa ngayon, wala pang formal bids. So ang tanong, may papasok ba? O may susunod pang lalabas? Sa kabuuan, mukhang naghahabol ngayon ng PVL. Humahabol sa sistema,
sa sustainability at sa pagiging totoong pro league. Pero ang tanong para sa inyo, sapat na ba ito? Too late na ba ang mga reforma? O ito na talaga ang simula ng mas maayos na PVL? Comment nyo lang ang thoughts nyo. At kung gusto nyo ng mas ganitong volleyball breakdowns, like, subscribe at share nyo na rin ang video na ito. Kita-kit sa susunod na Volleyball Chika! Galing mo! Heart naman, heart. Heart. Pisilin mo kasi. Ayun. Yan, parang mabas. Grabe mga Yan. gawa mo. Yan. Grabe, ang dami nakatingin sa iyo ba? Hi, fans! For the content ka ngayon. Uy, ba't lumuluwa sa taas pala? Sino daw BFF ni ano? Monte Mike's. Ay, hindi ko alam. Lumalaki na po yung ulo niya eh. Ang laki ng ulo, hindi naman namamansin. Sobrang Bilisan mo na, Wait lang, lumuluwa na kasi sa taas, oh. Iganin mo kasi, pipin ko. Ikaw kasi ikaw na nakahawak eh. Nakukas ako. Ayop. Parang galing pa yan sa Be Brave ba? Be brave. Paano ka Be Brave? Ganto. FPU, be brave. Hayo. Lumuluwa kasi sa taas. Ipisil mo lang, wag mo muna. Akin yan. Ang balas. Kaya mo yan. Kaya yan. Ano ba to? Ano ba to? Uy. Ito pa. Oh, jab. Jab. Wala man ang to. Buti ko tanan no hangam. I-reveal ko to kapag nasa farm ka na. Nagkita na naman kami. Ayoko, may aso kong dala. Ayoko niyan! Bitawan mo! Ako nagbibidyoan kasi ako ikli ng buhok ko. Okay lang para makita ka nila una-ong. Ayoko! Hindi. Alala po niya ako. Hindi nga yan labag sa loob. Buong buo yan. O, diba? Japan. Favorite mo yan eh. Uy! Hoy! Love you, auntie! Pasok ka na sa Star Magic! Ay, wag mo tignan! Ay! Tama ba to? Ganon? Tuloy-tuloy ka lang, daraan lang ako. Tal. Salamat sa dingding. Oh. Punta ka, tama ka.